Day 121 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagkatang ikaw ba ay guilty or not guilty? At ang topic po ating ngayon ay forensic justification. Sabi po dito yung concept na forensic justification. The word forensic refers to something legal or judicial in nature. In theology, it describes how justification is a legal declaration by God. When God justifies a sinner, He declares them righteous not because of their own goodness, but because of Christ's righteousness credited to them. This act doesn't immediately change a person's internal character, but it changes their status before God. It's like a courtroom verdict, not guilty. Through faith in Christ, you are legally declared righteous before the Holy Judge of all. At ang Bible verse po ay matagpuan sa Romans chapter 5 verse 1. Read po nito. Therefore, we have been justified through faith. We have peace with God through our God Jesus Christ. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. At teachings po natin ngayon ay number 1. Justification is a once for all declaration by God. Ito po, isahang declaration na ito para sa ating mga tao na sinasabi natin tayo ay not guilty. Kasi kanina pinawalang sala niya na yung mga pagkakasala natin, hindi lang ngayon na, kundi yung sa bukas at magpakailanman. Pinawalang sala na tayo ng ating Panginoon. Yan niya tayo, parang binigyan niya tayo ng assurance and justification talaga na talaga not guilty tayo dahil dun nga sa redemption ginawa niya sa krus ng Kalbaryo kaya tayo naligtas at napawalang sala. Kaya po tayo ay not guilty. Di ba pag napawalang sala, not guilty? Pero kung tayo may sala, diba guilty tayo po. Pero dahil sa tulong ng ating Panginoon sa pagmamahal niya, sa sakripisyo niya, naging not guilty tayo mga tao. Number 2 po, we are justified by faith in Christ, not by works. Ito po, sa faith ng ating Panginoon, sa pagtitiwala, sa pananampalataya, hindi dahil sa gawa natin. Kahit ano kasing gawa natin, pananampalataya rin, kung hindi dahil din kay Cristo, parang nonsense lang yun. Parang wala rin kabuluhan yun pag ganun. Ito, we are justified talaga through faith of our Jesus Christ. Hindi sa gawa natin, hindi sa gawa natin mga tao, diba? Walang kinalaman yung gawa natin sa pagiging justified natin sa pananampalataya ng ating Panginoon. And number 3 po, Christ's righteousness is credited to us. Ito po, diba kaya nga diba parang adopted child tayo ng ating Panginoon. Kung ano meron talaga si Jesus Christ, meron din tayo. Kaya biruin mo pating righteousness ng ating Panginoon, dilipat din sa atin na hindi rin natin deserve ng mga tao kasi nga diba mga makasalanan tayo. Pero nung hinatulan tayo, not guilty na lahat na meron natin Panginoon na inilipat, binigyan rin na natin Panginoon na ito lalo na itong righteousness na ating Panginoon, inilipat din siya para sa atin, diba? Pero yung may na karapat-dapat na tayo sa ganun kahit na parang sinusubay natin ng purpose niya ang mga salita hindi natin binabasa ganun. Pero rin magmahal ang ating Panginoon na kahit hindi natin na-reciprocate yung pag-ibig niya, gumagawa pa rin yung pag-ibig para sa atin. And application naman po para tumakay sa ating buhay. Treasure your freedom in Christ, diba? I-treasure na po natin yung kalayaan sa ating Panginoon dahil ka-treasure naman siya kasi diba may kalayaan tayo at at the same time may Kristo tayo sa buhay natin, may kalayaan tayo sa ating Panginoon, may freedom talaga tayo sa Kanya, hindi siya yung mahigpit na Panginoon na parang hinigpitan tayo at siyang parang kinukontrol tayo, hindi. Ating Panginoon may freedom tayo, kaya treasure
ito po, treasure your justified status in Christ. Ito po, i-treasure natin yung justified status in Christ, which is yung not guilty nga tayo na i-treasure natin yun na i-treasure natin yung tapos kasama pa natin siya, diba? Treasure natin yung itong status natin sa ating Panginoon. And lastly po, treasure the one who justified you. Ito po, syempre, sino pa ba? And last, i-treasure mo talaga yung justified you, which is with Jesus Christ. Lagi mo siyang pasalamatan, magdasal ka sa Kanya, and purihin mo siya, ibalik mo yung kabutihan at sa Kanya, sa pamagitan ng pananampalataya at pagbabasa ng